Nakakita ka na ba ng kapa? Sinubukan mo rin ba itong isuot tulad ng ginawa ng ating bida na si Lala? Pero di tulad ng ibang kapa, nababalutan ng hiwaga ang kapa ng lola ni Lala. Ano kaya ang kwento sa likod ng mahiwagang kapa na ito? Alamin natin ng mga natuklasan at naging paglalakbay ni Lala sa isa na namang episode ng Mga Kwentong Chikiting. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Si Lala at ang Mahiwagang Kapa. Kwento ni Mean Mabesa Mijares at guhit ni Zeka Martinez. Espesyal ang gabing iyon matapos ang huling padasal kay Lola Carmen. Sama-sama ang pamilya at mga kamag-anak upang tumanggap ng ilang bunting alaala mula sa kanilang lola. May rosaryo, aklat ng panalangin, makukulay na alampay at iba pa. Masayang naglaro ng taguan sina Lala at ang kanyang mga pinsan. Hinanap ni Lala ang kanyang mga kalaro hanggang sa makarating siya sa atik na bukas ang pinto. Pumasok siya rito at nakita ang isang kumikinang na bagay sa loob ng malaking baul. Nakita niya ang isang asul na kapa na may palamuting maliliit na kulay gintong bituin. Namangha siya dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong kagandang kapa. Kakaiba ang ningning ng kapa na ito, bulong ni Lala. Isinukat ni Lala ang kapa at humarap sa salamin. Nagulat siya nang mukha lamang niya ang kanyang nakita at nawawala ang kanyang katawan. Mabilis niyang hinubad ang kapa at nakahinga ng maluwag nang makita muli ang buong katawan. Isang mahinang tinig ang kanyang narinig. Huwag kang matakot, Lala. Magagamit mo ako sa mabubuting gawain. Kaya dapat mo akong isuot. Sabi ng kapa na nakapagsasalita. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bakit po ako? Paano po nangyayari ang lahat ng ito? Sabi ng natatakot na si Lala. Dahil ikaw ay isang mabuting bata, Lala. Maglalaho ka kapag isinuot mo ako. Makatutulong ka sa sino mang nangangailangan ng tulong nang hindi ka makikita. Gusto mo bang simulan na ngayon ang iyong misyon? Sabi ng kapa. Nagsimula ang pakikipagsapalaran ni Lala at ng mahiwagang kapa. Tinulungan niya ang isang batang nawawala. Halika, hanapin natin ang mami at daddy mo. Sa kanya dinala ang bata sa gwardya ng mall. Nang dumating ang mga magulang nito, isinuot ni Lala ang mahiwagang kapa at siya ay naglaho. May isang matandang babae na hindi makatawid sa kalsada ng mag-isa. May dala itong plastik na puno ng mga prutas nang biglang mapatid ang hawakan nito. Tumulong si Lala sa pagdampot ng mga nahulog na prutas. Tinulungan din niya ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Bago pa ito makapagpasalamat sa kanya, ay naglaho na si Lala. Isang araw, dumalaw ang tiya ni Lala. Sinabi niya kay Lala na nawawala ang kapa ni Lola Carmen. Tita Patty, nasa akin po ang kapa. At ikinuwento ni Lala ang kanilang naging pakikipagsapalaran ng mahiwagang kapa. Nagtaka siya nang makitang masaya ang kanyang tiya nang marinig ang kanyang kwento. Lala, para talaga sa iyo ang kapa. Ikinuwento ni Lola Carmen na may tinulungan siyang isang matandang babae noon. Bilang pasasalamat, binigyan siya nito ng isang mahiwagang kapa para mas marami pa siyang matulungan. Ibig po bang sabihin ay ako na ang magpapatuloy ng misyon ni Lola Carmen? Nakangiting tanong ni Lala. Oo, Lala. Dahil alam ni Lola na hindi mo pababayaan ang mahiwagang kapa at gagamitin mo lamang ito sa paggawa ng kabutihan. Masayang niyakap ni Lala ang mahiwagang kapa. Alam niya na magsisimula pa lamang ang kapanapanabik nilang pakikipagsapalaran. Salamat po, Lola Carmen. Hindi namin kayo bibiguin at ipagpapatuloy namin ang inyong misyon. Sabi ni Lala at saka hinagkan ang mahiwagang kapa. Gusto mo bang makapanood ng marami pang animated children's stories? Mag-subscribe lang sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook.
Kita-kits next week!